Ang kwentong maririnig nyo ay istorya ni Anton, isang graphic designer mula sa Tarlac. Pakinggan natin. Ako si Anton, isa akong graphic designer at noong 2023 ay nakahanap ako ng isang murang paupahang kwarto sa boundary ng Maynila at Quezon City. Nagkataon kasing kailangan kong lumuwas ng Maynila dahil na rin sa trabaho ko. Hindi ko na masyadong pinili ang lugar dahil sa kakarampot kong sahod bilang isang junior graphic designer. Kaya noong inalok sa akin ang unit na yon, tinanggap ko na agad kahit halatang luma na ang gusali. Dalawang palapag ito, yung ibaba ay gawa sa makakapal na adobe at yung ikalawang palapag naman ay gawa sa kahoy. Medyo lumulundo na nga ang ilang mga bahagi at may mga parte na makikita mong ilang beses nang nirepair. Doon ako nakatira sa second floor ng gusali. Sa unang akyat ko pa lang, ramdam ko na agad na hindi na bago ang lahat. Yung hagdan ay makitid at medyo matarik. At bawat hakbang mo ay may kasamang mahinang langit-ngit. Pero pagpasok ko sa kwarto, medyo gumaan naman ang pakiramdam ko dahil kahit papaano ay maayos pa ito. May maliit na banyo sa loob, sapat para sa pang-araw-araw at may isang bintana na nakaharap sa isang malaking puno ng santol. Yung puno na iyon ay mukhang matanda na rin. Makapal na ang trunk nito at malalapad pa ang mga sanga. At sa gabi ay halos tinatakpan nito ang ilaw mula sa kalsada kaya medyo madilim sa loob ng kwarto. Ang kisame naman ay gawa sa plywood at kahit halatang hindi na bago, hindi ko na iyon agad pinansin. Sa totoo lang, pagod na ako ng araw na iyon. Kaya ang inisip ko na lang ay ang makapagpahinga. Ilang araw ang lumipas bago ko napansin ang isang maliit na detalye. Sa bandang itaas ng cabinet ko, malapit sa sulok ng kisame, may isang maliit na siwang na hindi ko napansin noong unang araw ko. Hindi naman ito ganoon kalaki pero sapat para magkasya ang kamay kung ipapasok mo. Noong una, iniisip ko na lang na normal na iyon na sira dahil lumang kahoy na kaya hindi ko na ito pinansin. Sa unang linggo ko na paninirahan doon sa kwarto, naging maayos naman ang lahat. Routine na lang ng buhay ko ay ang pagpasok sa umaga, uwi sa gabi, kain at pahinga. Hindi rin ako masyadong nakikisalamuha sa ibang tenants. At si Aling Nena, hindi niya tunay na pangalan na landlady, ay tahimik lang din at diretso kapag kausap, lalo na kapag tungkol sa bayaran. Naisip ko pa nga noon na kahit papaano ay okay na rin ang lugar na napili ko. Hanggang sa isang gabi ay bigla akong nagising ng walang malinaw na dahilan. Mga bandang 2:00 iyon ng madaling araw at tahimik pa ang paligid. Wala akong naririnig na sasakyan o kahit anong ingay mula sa labas. At nung mga sandaling yun, doon ko unang narinig ang tunog. Mahina lang ang tunog na yon, para bang may kinakaladkad sa ibabaw ng kisame at paulit-ulit na may pagitan. Noong una, akala ko dagalang iyon dahil normal naman sa mga ganitong gusali, lalo na at may kalumaan ito. Pero habang nakikinig ako, napansin kong may kakaiba sa galaw ng tunog. Hindi ito mabilis kagaya ng inaasahan mo sa mga daga, kundi mabagal ito at parang may bigat, na tila ba may isang bagay na hinihila sa ibabaw ng plywood. Kaya bumangon ako at kinuha ko ang cellphone ko. Tapos inon ko ang flashlight at itinapat ko ang ilaw nito sa kisame. Wala naman akong nakita nung oras na yon.
Pero noong itinapat ko sa siwang malapit sa cabinet, napansin kong may mga maliliit na piraso ng alikabok na nahuhulog sa ibabaw ng cabinet ko. Parang may gumagalaw sa taas at may natulak pababa. Hindi ko na iyon pinatagal sa isip ko at bumalik na lang ako sa higaan. Pero mula noon ay nagsimula na akong hindi maging ganon kakomportable. Kinabukasan, habang nagbabayad ako kay Aling Nena, nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa narinig ko. Sinabi ko na baka may daga sa kisame at baka pwedeng ipatingin. Pero imbes na sumang-ayon siya, napansin kong bigla siyang tumigil sa ginagawa niya at tumingin sa akin na parang may iniisip. "Naku iho, walang daga doon at saka matagal nang hindi ginagamit ang atik sa itaas. At saka selyado rin iyon kaya imposibleng may daga doon," wika ni Aling Nena. Kahit na hindi ako kumbensado sa sagot niya, ay hindi na rin ako nakipagtalo. Sinabi niya na baka hangin lang yon na mula sa puno ng santol sa labas. At doon na natapos ang usapan namin. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang mga tunog na naririnig ko. Pero hindi ito palagian. May mga gabi na tahimik, pero may mga gabi rin na bigla na lang itong lilitaw. At mas napapansin ko na habang tumatagal ay parang nadadagdagan ang tunog na iyon. Sa una ay simpleng kaluskos lang, pero kalaunan ay may kasamang parang paghinga. Mahina na halos hindi mo marinig kung hindi mo pakikinggan ng mabuti. Ang tunog na iyon ay hindi malinaw na hininga ng tao, kundi parang hangin na dumadaan sa makitid na espasyo, na paulit-ulit pero may pattern. Dahil dito dumating sa punto na hindi na ako mapakali. Kaya isang gabi ay nagpasya akong manatiling gising para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Pinatay ko ang lahat ng ilaw at umupo ako sa kama habang hawak ang cellphone ko. Hindi ako gumagalaw at nakikinig lang ako sa paligid. Bandang 3:00 ng madaling araw, halos wala ka nang maririnig sa labas. At doon na nagsimula ulit ang mga tunog. Pero sa pagkakataong yun, iba na ang pakiramdam dahil hindi na ito nanggaling sa ibabaw ng kisame, kundi parang mas malapit na. Parang nasa loob na ito mismo ng kwarto. Dahan-dahan akong tumingin sa direksyon ng cabinet. Doon ko nakita ang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa siwang ng kisame, may nakasungaw. Hindi agad buong itsura ang nakita ko, kundi unang lumabas ay ang mga daliri. 4 na mahahaba at mapuputing daliri na nakakapit sa gilid ng butas. Hindi normal ang kulay ng balat ng mga daliring yon, at ang mga kuko ay mahahaba at may itim na dumi sa ilalim. Yung tipong matagal na itong hindi nalilinis. Dahil sa nakita ko ay hindi ako nakagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin doon. Ilang segundo pa nga ang lumipas ay dahan-dahan namang lumitaw ang isang mata doon sa butas na yon. At yun ang tuluyang nagpatigil sa akin. Ang mata ay hindi kumukurap. At ang kulay nito ay hindi rin normal. Medyo madilaw ang puti at ang itim ay maliit na tila hindi tugma sa laki ng mata. Nakatingin ito ng diretso sa akin at pakiramdam ko ay alam nitong gising ako at nakatingin din ako pabalik. Hindi ko na alam kung gaano katagal na nakatitig doon sa mata at mga daliring yon.
Pero ang pakiramdam ko ay huminto ang oras. Walang gumagalaw sa aming dalawa. Hanggang sa dahan-dahang gumalaw ang bahagi ng mukha nito at may naaamoy akong kakaiba. Isang amoy na hindi naman matapang pero pamilyar. Parang lumang tela na matagal nang nakatago at bahagyang mamasa-masa. Pagkatapos noon, unti-unting nawala ang mga daliri at ang mata mula sa siwang at bumalik ang lahat sa katahimikan. Doon lang ako nakagalaw ulit. Pero dahil sa gulat at takot ko sa nakita ko, ay tuluyan ng hindi ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho dahil hindi ako mapakali dahil sa nangyari kagabi. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko na baka pagod lang ako o kulang sa tulog. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang nakita ko noong gabing yon. Dahil dito, sinubukan kong takpan ang siwang sa kisame gamit ang mga lumang libro at karton. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi yun ang permanenteng solusyon. Nang gabing yun rin, bumuhos ang malakas na ulan at halos matabunan ang lahat ng ibang tunog sa ingay ng patak sa bubong. Akala ko ay makakatulong yon para makatulog ako ng mahimbing. Pero mga bandang hating gabi ay may narinig akong ibang tunog. Isang biglaang crack na nanggaling sa kisame. Pagtingala ko, napansin kong may lamat na sa ibabaw mismo ng kama ko. At unti-unti itong lumalaki na parang may bigat na dumidiin mula sa itaas. Sa kaba ko nga ay agad akong bumaba sa kama at tumakbo papunta sa pinto. Pero nang subukan ko itong buksan, ay ayaw na nitong gumalaw. Kahit ilang beses ko pang hinila ng malakas. Sumigaw ako para humingi ng tulong, pero nalulunod ang boses ko sa ingay ng ulan at ng mga kulog. Nang tumingin ako ulit sa kisame, tuluyan nang bumigay ang isang bahagi nito. At mula sa madilim na espasyo sa taas ay may dahang-dahang bumababa. Hindi ito basta nahulog, kundi parang may kontrol ito sa paggalaw. At doon ko nakita na ito ay isang katawan na nakabaliktad. Ang mga paa nito ay nakakapit pa rin sa mga beam sa taas. Mukha itong babae o dating babae. Pero may mga bagay na hindi normal sa kanyang itsura. Lalo na ang kanyang leeg na parang ilang beses nang nabaluktot. Dahan-dahan siyang bumaba hanggang sa halos magkalapit na kami ng mukha. At doon ko nakumpirma na siya ang nakita ko sa siwang. Ang parehong mata, ang parehong tingin. Naririnig ko ang boses ng nilalang na yon, pero hindi sa pamamagitan ng tenga ko, kundi parang diretsa itong nakikipag-usap sa isip ko. At tinanong niya ako kung bakit ako tumitingin. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko maigalaw ang katawan ko sa takot. At nang hawakan niya ang balikat ko, doon ko naramdaman ang sobrang lamig na mga kamay nito. Habang hindi nga ako makakilos ay lumapit pa ito lalo sa akin at isinandal ang ulo niya sa balikat ko. Habang sinasabi na manatili lang daw ako doon dahil masikip sa itaas. At sa puntong yun ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako kinabukasan na nakahiga sa sahig at ang unang napansin ko ay ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Dahan-dahan akong tumingin sa kisame dahil ang una kong naalala ay ang nangyari kagabi. At laking gulat ko nang makita na buo ang kisame
at walang kahit anong bakas ng nangyari noong gabing yun. Walang lamat, walang butas, at walang kahit anong senyales na may bumagsak doon. Kahit ganoon, hindi na ako nag-atubiling umalis sa lugar na yon. Agad-agad na nag-impake ako ng mga pinaka-importanteng gamit ko at umalis na ako ng hindi nagpapaalam. Paglabas ko ng gusali, hindi na ako lumingon pa at dire-diretso akong pumunta sa sakayan. Hanggang sa makarating nga ako sa pinsan ko sa Bulacan kung saan ako pansamantalang tumira. Nang mga sumunod na araw, ay sinusubukan ko pa rin kumbinsihin ang sarili ko na baka bangungot lang ang lahat ng nangyari o kaya epekto lang ng stress sa trabaho. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Dahil habang nag-aayos ako ng bag ko isang araw, may nahulog na peraso ng lumang tela. Isang duster na hindi ko maintindihan kung bakit naroon dahil wala naman ako noon. At hindi lang yun ang napansin ko. Dahil nang tumingin ako sa salamin, doon ko nakita ang isang bagay na lalong nagpatindi ng kabang nararamdaman ko tungkol sa nangyari doon sa apartment. Nakita ko sa balikat ko ang 5 marka ng pasa na hindi pangkaraniwan ang hugis. Tila mahahabang daliri ang humawak doon. Madilim ang mga kulay nito at parang hindi agad mawawala. Habang nasa Bulacan nga ako ay patuloy pa rin naman ako sa pagtatrabaho. Pinipilit ko pa rin kalimutan ang mga nangyari. At lumipas na nga ang 1 taon at masasabi kong maayos na ang kalagayan ko ngayon dahil may bago na akong tinitirhan na mas maayos at mas bago kumpara sa dati. Pero may mga gabi pa rin na nagigising ako ng alanganin at hindi ko agad maintindihan kung bakit. Sa mga ganitong oras, napapansin ko ang isang pamilyar na tunog na mahina pero malinaw kung pakikinggan ng maigi. Yun ang tunog na parang may kinakaladkad sa ibabaw ng kisame. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang mapatingin sa kisame. Dahil nito lang na mga nagdaang araw, napansin ko ang isang maliit na bitak sa sulok nito. Hindi siya halata kung hindi mo tititigan. Pero kapag napansin mo na, hindi mo na ito madaling makalimutan. At minsan, kapag napapatagal ang tingin ko doon sa bitak, may pakiramdam ako na parang may nakatingin pabalik sa akin. Tahimik, hindi gumagalaw at naghihintay lang na mapansin ko ulit siya. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa pakikinig. Umaasa kami na nag-enjoy kayo at kinalabutan din. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong stories na ihahandog namin sa inyo. Ito ang Mangilaw Tales. Maraming salamat at mag-iingat kayo.